I'd like to share today yung very basic. Siguro mga 1960s, 70s, and 80s, ito po ay gamit ng ating mga ninuno. Ayun no, kung mga 80s, wala na rin siguro, nabibihira. Maliban sa mga liblib na lugar. So, nais ko pong matuto tayo ngayon sa isang gamit simple. Na kung titingnan natin ito simple. Ngunit ito po ay ginamit na isang halimbawa ng ating Panginoon. Nasa 2 Corinthians chapter 4, 7 to 18. Na mahaba-haba po yan pero hindi lahat. Okay? Sabi sa may verse 7, ito po ay isang pahiwatig ni Apostle Paul sa mga Christian na kanyang pinaglilingkuran sa Corinto, na ang kalagayan niya bilang lingkod, bilang apostol, bilang misyonero ng ating Panginoon, sabi niya, kagaya lang ako ng isang palayok. I believe, hindi lamang si Paul ang piling magsabi nito. Ngunit tayo mga Kristyano ngayong umaga, pili natin masabi na tayo rin ay kagaya ni Pablo na isang sisidlang palayok. Pili po ba? Amen? Pili? Amen? Okay. So, ngayong umaga, kasunod po niya sa verse 8. Pansinin niyo po, sabi ni Paul, habang siya raw ay dahan-dahan na namamatay, yung mga Kristyano naman doon sa may Corinto, nagkakaroon ng buhay. Okay? Gusto niyo na, kung si Pablo pa, yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay, kung titinan po natin. Bagamat hindi natin masasabing kinutorture siya. Pero kung makita natin yung pagsubok niya, wala pa sa pagsubok natin, di ba? And in verse 13, ng hangarin ni Paul na hanggat marami daw ang naliligtas, marami din ang nagpapasalamat. Amen? Hanggat maraming naliligtas, marami din ang magpupuri. Ito nawa ang ating hangarin bilang mga Kristyano. Amen? Okay, 16. Kaya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga bighati, sabi ni Pablo, magpapatuloy pa rin kami. Amen? Ngayong umaga, maaaring tayo ay mayroong mga pagsubok sa buhay, mayroong mga suliranin, amen po? May mga problema at maaaring ang katawang lupa mo ay mahina na at gusto ng sumuko. Sabi ni Pablo, ngunit ang espiritu ko araw-araw ay lumalakas. Amen? Ito po ang isang katotohanan na hindi po natin pwedeng isantabi. Darating ang araw, hihina yung katawan natin. Amen? Amen po? Ngunit nais ko rin pong ipapasiguro sa ating lahat, bagamat humihina ang katawan, kung tayo po ay malapit, nagsisikap, nagsusumikap sa gawain ng Panginoon, malakas yung espiritu natin. At lalakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. And I'd like to share a life like a clay pot. Okay? Lifeline, iklaypan. Meron po akong dala dito, nais ko pong ipakita sa inyo. Hindi man ito tunay, piki nga lang, parang sabon. Ano to? Pamilyang nila? Clay. Okay? So ito ay, hanap ako lang buhangin at gagawin ko sana kaso lang baka madumihan at meron akong hawak. Pero ito ay, pagpalagay natin ito yung clay. Okay? At itong pot, gawa sa clay. Di ba? Gawa sa clay. Okay? At dito po tayo mag-aaral. Sa bagay, nasabi ni Pablo, ang buhay natin daw ay inihalin tulad sa isang clay pot. Bakit kaya? Anong mayroon sa clay pot? Okay? Sa may verse 7, babalik po tayo English, tinagalog ko lang kanina. Ito po, sabi sa verse 7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Nais halimbawa ni Pablo yung sarili natin sa isang earthen vessels. Isang palayok na gawa sa luwan. Tama po ba?
Okay? At kung titingnan po natin, sino ang magkakaroon ng interest sa lupa? Interest, di ba? I mean, every day, ayaw nga natin ito eh. Pagka yung sapatos natin, mayroon yan, gaganyan ka, o gaganyan, di ba? O, doon sa sasakyan ko, ang dami niyan, okay? Kaya bago ko umakyat, kinukuha ko muna. Ayaw natin ito. Ha? Pero kung titingnan po natin, ha? Isang bagay na ayaw natin, parang dumi sa paningin natin, pwede palang gamitin na magiging halimbawa sa atin. Amen? At kung tutuusin, dito tayo galing. Amen? Okay? Sa luwad, sa alabok. Okay? Ngayon, ito po ang nais ni Pablo na matutunan po natin. A clay pot implies something that is fragile. Ha? Babasagin, di ba? Para siyang, di ba, pag kaya nahulog, nabasag, wala na. Di ba? So fragile. Inferior. Parang hindi naman masyadong mahalaga. Kasi ang dali lang naman bumili niyan. Magkano lang yung pot? 70. Parang kumbaga ay hindi mo na kinoconsider dahil una, babasagin. So bibili ka lang ng plastic, bibili ka ng aluminum, bibili ka na lang ng tanso kung mayroon, silver, at least tatagal. Pero ito, babasagin, parang hindi pinapahalagahan. An expendable and ordinary everyday utensil conveying an invaluable treasure. Kung papansinin po natin, para siyang walang halaga. So what does it implies to us? Na tayo rin pala, no? Kung tutuusin, ang tao kung wala kay Kristo, walang halaga. Amen? Yeah, walang halaga. Bakit? Ang sabi sa Genesis 3:19, na ang tao na galing sa alabok, isang araw, babalik din sa alabok. Sino gustong alabok? O sa'yo, may alabok sa bahay? Ayaw, di ba? Halos every week, ako ay nagpapalinis ng sasakyan dahil ang daming alabok, ang dami doon sa bahay, gumagawa sila ng building doon sa kabila, pag sila nagmimix ng simento, lahat doon sa sasakyan, lahat doon sa bahay. Halos twice a week, naglilinis si Mami sa bahay, yung aming sahig, ang daming alabok, ayaw natin nun. But the truth is, we are one of them. Right. Amen? Okay. So, isang bagay na kung titingnan natin, wow, nothing. Di ba? Okay. Kaya nga, ay Christian, sabi nga, ang tao, without Christ is nothing. Amen? Okay. But itong pot na ito, marami po siyang serve. Na kung titingnan po natin, isang bagay na parang hindi binibigyan ng halaga, pero sa araw-araw na gawain, mayroon siyang halaga. Okay? Saan gamit? Pagluluto ng sinigang. Okay? Basta ang dami naman po pwedeng ilulutuin. Bakit yan? Kanya-kanyang lang yan. Okay? Kasi yan ang paborito ko eh. Okay? Sinigang na hipon. Okay? Pagluluto, pwede. Pagsasahing, pwede rin. Di ba? Okay? So, kung titingnan mo, sabi ko, 70 lang yan. Ang mura niya. Parang hindi naman pinapansin kasi parang hindi siya reusable, hindi siya tatagal. Ngunit, marami pala siyang gamit. Pwede siyang lutuan ng ulam, pwede siya sa kanin, pwede siyang pag-istakan ng mga gold, suka, o kung ano pa, pwede siyang maging isang sisidlan. O di kaya pwede din naman siyang lagyan ng mga kung anong nais mong i-store. Okay? Anong nais mong patagalin. Okay? At ang isa hong kinagamitan nito, bagamat iwan ko kung sino nakaisip niyan, ay pwede rin paluin. Okay? So marami, marami siyang gamit, Pwede rin siyang ipitin, hindi niya nakita, ayan po, Yan. Pwede rin siyang ipitin at papaluin. Okay, yung palokado, iwan ko sino yan, So, maraming gamit. Okay? Kanina, kung titingnan natin, sabi ni Pablo, parang hindi pinapansin. Okay? And besides, sa araw-araw pala nating gawain ay nandoon siya. Okay? Kung gagamitin at kung magpapagamit. Okay? So ngayon po, ngayong umaga, in life decay pot. Ano po ba ang pinagdadaanan ng isang pot? Bago siya maging pot, galing sa alabok, galing sa luwad, ano po yung pinanggagalingan? Ano pinagdadaanan niya? Life, like a clay pot, can bring us treasure. Amen? Okay?
Ang paggawa po ng isang palayok ay dumadaan po yan sa matinding pressure. Okay? May pinagdadaanan. So ay sinasabi ni Pablo, ang buhay mo bilang Kristyano ay kagaya ng palayok. Ano ba ang palayok? Ano bang selfie ng palayok? Kanina nakita natin, pwede palang maraming gamit. Ngunit bago siya magiging kagamit-gamit sa tahanan, bago siya magiging kagamit-gamit everyday, mayroon siyang pinagdadaanan na pressure. Bago magawa ang isang palayok, dadaan muna siya. Sa may verse 8 sabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. Kagaya ng palayok na maraming pagdadaanan na pressure, ang buhay natin bilang Kristyano, dadaan din sa maraming mga trouble. Pero anong sabi ni Paul? Yet not distressed. Hindi nalulupig. Amen? Okay. Hindi na ibabagsak. Eh? Isa po sa mga pinagdadaanan ng clay bago sa maging bago sa maging isang maging palayok, dadaan siya sa wheel. Eh? Pinapaikot tapos sinuhulma siya doon ng magpapalayok. Eh? So there's a lot of pressure. Eh? Not just pressure na basta mo lang bibigyan ng lakas ng todo, ngunit yan ay nangangailangan ng maingat na pressure. Okay? At yung i-apply na pressure doon sa palayok o sa luwad pa lamang, ay dapat balancing para magiging isa siyang ganap na palayok. Ang buhay natin, binabalansin din ng Panginoon. Eh? Okay? May pressure, pero I tell you, ang nagbibigay ng pressure sa buhay natin, alam niya ang tamang ibibigay na pressure para mahubog yung buhay natin. Amen? Okay? Ang isang magpapalayok, hindi na yan basta-basta. Hindi po yan. Okay? Tatansyahin niya. Okay, ito pong hindi maganda, dito na naman. Itong hindi maganda, dito na naman. Hanggang sa magiging isang magandang palayok. Kung may pressure man ang buhay natin, na may mga trouble man na dumadating sa atin, that is because our pattern, ang ating pong magpapalayok na walang iba kundi ang ating Panginoon, hinuhulman niya yung buhay natin. Amen? Okay. I tell you, kung saan po yung hindi maganda at hindi tama, no? Nahugis doon sa luwad pa lang, doon po yan binibigyan ng pressure para magiging maayos. Okay. So ganun din sa buhay natin. Kung alin yung hindi tama, kung alin yung mali doon yung bibigyan ng pressure para maitatama. Amen? Okay. Jeremiah chapter 29 verse 11, the Bible says, for I know, sino po yung pattern natin? God. God is our pattern. He is our molder. Siya po yung nagmo-mold ng buhay natin. At ito po yung sabi niya sa atin, I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Now tell me, mayroon bang magpapalayok na gusto niyang hindi maganda at hindi tama yung hugis ng palayok? Hindi, puro reject yan. Yeah? Puro mga, wala sa quality control. Okay? So, kung magpapalayok ko, dapat gusto mo yung mas maganda. Amen? Okay? Mas maganda. Okay? So, ganun din ang Panginoon, sabi niya, I know the thoughts that I think toward you. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan ko ngayon, sabi ng Panginoon, believe me, I know it. Alam ko kung anong ginagawa ko. Amen? Now, isipin niyo na lang, kung pupunta ako sa isang magpapalab, sasabihin ko, mali yan, mali yung pressure na binibigyan. Hindi yan, mali yan. Maniniwala kayo sa akin? Hindi. Wala akong idea kung paano gumawa ng palayok. But one thing I know, that God knows what He's doing in my life. Amen? He knows it. That is how He came towards us. Ano yung kanyang plano? A peace and not of evil, to give us an expected end. Siya rin mismo magbibigay sa atin, magtutulong sa atin para ito po'y matatapos. Not only a life like a clay pot can bring pressure, but it can also, not just pressure, gaya nung kanina, but it will test us also. It will go through a quality control. Yun sabi ko kanina. Paano? Alam ba lahat ng palayok, bago pa po yan magamit, ay dumadaan sa apon?
isang nakita ko lang, na after doon sa wheel, so pinapaikot nila, na hinuhulma, aalisin nila yan, ano nilagay si Santa Fe, tapos tatakpan nila yan ng dayami. Okay? Dayami or papel or karton o kahit na anong hay, no? Tatakpan nila, andin susunugin. Sabi ko pa, nung nakita ko nung una, bakit ganun? No? Ang hirap-hirap ng ginawa mo, tapos yung susunugin mo lang. Hindi pala, ang punto pala doon is para tumigas. Okay? Para titigas, para mas titibay. Galing sa luwad, galing sa putik, hinulma, bilang palayok, tapos idadaan sa apoy para malaman kung siya'y matibay. Okay? At hindi lang na malaman kung siya'y matibay, tutukuyin kung gaano siya matibay. Lahat ng palayok, lahat ng galing doon sa may wheel, okay? Doon sa umiikot na yun, dadaan doon sa may apoy. Ang buhay natin, para tayo magiging matibay na Kristiyano, mga kapatid, i-expect natin dadaan din tayo sa matinding pagsubok. Amen? Walang palayok na titibay at tatakal sa apoy na yan kung hindi siya una dumaan doon sa may quality control. Na kailangan pala muna siyang sunugin. Tapos, pag ginamit mo na everyday, matibay, no? Magtataka ka, no? Kaya mula sa luwan, no? O sa putik, hinulma, tapos ngayon, pili mo ng paglutuan. Yan ay dahil dumaan siya sa matinding pressure at sa matinding trial. Our faith also, 1 Peter chapter 1 and verse 7. Sa panayat din ng palayok, na ang kanyang test, okay, ang kanyang quality ay masusubukan sa apoy. Tayo rin pala ng mga Kristiyano, para masubukan ang ating pagiging matibay na Kristiyano, dadaan din tayo sa mga test. Amen? Okay. I believe walang company na walang, lalo na yung mga nagpuproduce ng mga goods, ay lahat yan mayroong quality control. Tama po? QC. Okay. Meron silang quality control. Kasi gusto nilang maibigay yung quality sa kanilang product. Ma-maintain, ma-sustain. Okay. So as Christian, huwag tayong manibago kung mayroong pagsubok dahil dyan pala tayo titibay. Amen? Okay? So bilang kagaya isang palayok from pressure, pag-a-apply ng pressure sa buhay natin, nilalagyan ng pressure para mahubog yung ating buhay. Okay? Binibigyan tayo ng word ng pressure para itama yung ating buhay. At pangalawa, binibigyan tayo ng trials para ano? Para maging mas matibay. Amen? So, hindi po yan pala bago sa buhay natin. Okay? Number 2, life like a clay pot can bring perplexity. And what does it mean to say perplexity? To confuse or trouble with uncertainty or doubt. Yan po yung sabi sa may verse 8. Sabi niya, we are perplexed, but not in despair. We are troubled. We are sometimes in a situation of uncertainty. Sometimes we doubt kung ito pong ginagawa namin ay naaayon pa. O itong ginagawa namin ay mayroong kasiguruhan o magbubunga. Di ba may mga pagkakataon minsan na nagda-doubt ka na? Amen? Pati nga salvation, nagda-doubt sa iba. No? Ilang beses na, no? Pagka may nangyari, masaksak o madisgrasya. So, meaning ko ako, pastor, baka hindi pa ako safe. Nakakaroon ng doubt. Yung iba, nakapanood na ng movie kaya nag-doubt na. Confused. There are times na confused tayo. There are times na may doubt tayo kung gagawin ba ng Panginoon yung pangako niya o hindi. Kung magkakaroon niya ba ng provision or hindi. Amen? Nagkakaroon tayo ng doubt. May mga situation na kinakailangan natin. Minsan nagko-compromise tayo because we doubt. Okay? So, dadaan tayo sa mga pagkakataon. Sabi ni Paul, I tell you, as Christian, dadaan ka sa isang sitwasyon that you will doubt God. Sabi nga ng isang preacher, doubt comes before faith. Always. Always, doubt comes before faith. Yes, indeed. Kung i-apply mo yung faith mo or hindi. Kung magkakaroon ka ng tiwala sa Panginoon or hindi.
So there are times that you are in uncertainty. Hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi mo na tukoy kung itong ginagawa mo ba ay magbubunga o hindi. And then you stop, you quit. Sabi ni Paul, sometimes we are perplexed, but not in despair. Yes, we doubt. Yes, we are in trouble. Yes, we are in ways of uncertainty. Ngunit sabi niya, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Amen? Now, yun ang kagandahan. Pwede kang magkaroon ng alinlangan. Pwede kang magkaroon ng uncertainty. Maaaring magkaroon ka ng hindi magkakaroon ka ng isang bagay na hindi ka sure. No? But not lost hope. Amen? Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng para bukas. Kagabi, ang ganda ko ng aming pinag-aralan. Okay? Sa family. That, sabi ng Panginoon, give us this day by day our daily bread. Give us this day by day. Ang sabi ho ng Panginoon, pag nananalangin tayo, ang hihingin mo ay araw-araw na pangangailangan. Sabi ko, bakit hindi na lang, Lord, pwede bang give us this week by week our weekly need? Hindi mo pwedeng give us month by month our monthly need? O hindi kayo mas maganda para isahan na, Lord, give us year by year our yearly need? Wow, bakit hindi ganon? Kasi gusto ng Panginoon, araw-araw kinakausap natin siya. Amen? Or give us this day by day our daily bread. Church, you may be in uncertainties ngayon. You may be in doubt. You might be in trouble today. You may not know where to ask and where your budget will come from. Be perplexed but not in despair. Don't lose hope. Amen? Doubt comes before faith. Okay? So, maaaring wala kang pagkukulang. You cannot see the hope. You cannot see any resources. But I tell you, sabi ni Paul, do not lose hope. Don't be in despair. Amen? Amen? Amen. So, be perplexed but not in despair. Perplexity, Proverbs chapter 3 in verse 6. Ano po gagawin natin? Maybe you are in despair. Maybe you are in doubt, or maybe you are in trouble. What we need to do? What we need to do? In all our ways, what? Acknowledge Him. Well, kasi kanina sabi ko, no? Bakit gusto ng Lord day by day yung paghingi sa Kanya? Kasi nais niyang kinakausap natin siya daily. Nga lang, ang nangyayari sa atin, or sa karamihan ng mga Christians, na kapag malaki lang yung problema, saka natin hindi sinasambuni sa Lord. Right. Pag malaki lang yung ating kailangan, saka tayo humingi sa Panginoon. No. Sabi dito, in all your ways, maliit, malaki, isangguni natin sa Panginoon. Amen? Well, I doubt kung meron dito mga young people. May mga students tayo na day by day na pipray ka sa allowance mo. Oh, you may not consider to pray for it. Dahil sabi mo, bukas si tatay na bahala, si nanay na bahala. Then why don't you pray that God would give strength to your mama and papa so that they can work and you will have your allowance? Amen? You have to ask it day by day, Lord. Hiningi ko po yung kalakasan sa papa ko, hindi siya magkasakit so that he can earn money so I can have my allowance. Amen? Or nasanay lang tayo na day by day, papingi. Tama? Pray for it. Amen? Amen? In all thy ways, acknowledge Him. And He shall direct thy path. Wow! Alam niyo, yung Psalms 23, anong sabi doon? The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me. Anong sabi doon? He leadeth me beside a still water. Kung alam natin at kinikilala natin yung presence ng Panginoon, mga kapatid, siya yung maglilid sa atin sa tamang source. Amen? Walang shepherd na dadalhin yung kanyang sheep sa walang makakain. Amen? Walang shepherd na magdadala sa kanyang sheep doon sa walang maiinom na tubig. Okay. Ang shepherd po is after always for the good of the sheep. And that is Jesus. He is always after our good.
Yun nga lang, anong sabi niya? You should acknowledge. Ano ibig sabihin ng acknowledge? Lord, pupunta po ako dun sa ano. Lord, pupunta, gagawin ko po yung ganito. You have to acknowledge, Lord. You know, every day, you have to ask, you have to speak to Him, you have to tell Him what you need. Amen? Huwag natin antayin na sobrang laki na bago tayo, oh, Diyos ko, Panginoon ko, bakit ako? You have to ask Him day by day. In all your ways, all means all, amen? Tama po ba? Mayroon bang naka-spare dyan? In all your ways, sa lahat ng gagawin mo, you have to ask Him, acknowledge Him. And He shall what? Direct your path. So kung titignan po natin, sabi niya, walang exemption, no? All. Lahat. All means all, and that's all, amen? Oh, see? So, are you familiar with this song? Wow. Nasa expressway, nakikita ko tayo. Ano yan? Sa expressway, meron doon. Ha? God will make a way when there seems to be no way. Pag marami, may traffic na, God will make a way. Kaya yung in-advertise pala doon ay Passover. Ano yun? Yung Skyway. Right? God will make a way. Tingnan niyo po, where there seems to be no way. Wow. Ito po yung napakagandang experience sa Panginoon. Na kapag wala ka nang nakita at naisip na daan, God can make a way for you. Amen? Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. Amen? Nga lang, tayo po ay nagkakaroon o nawawalan ng pag-asa kapag nakita natin nga wala ng paraan, wala na talaga. Lahat na pinuntahan ko, lahat na ginawa ko, lahat na ay hiningan ko ng favor, wala na. Hence, God can work in ways you cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. Amen? Awitin mo to. Awitin natin to na. pag inawit mo to, you claim it. That God will make a way for you. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. How would you just imagine you can see rivers in the desert? Oh, it's impossible. Pero nakita yan ni Hagar one time. Hindi nga river, no, fountains of water from desert. Nakita yan ni Moses and all of the Israelites, a water from his own. Wow. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Amen? Let's think about it. What is your trouble? What are your doubts and fears today? Now you tell God, Lord, I knew You will do something new today. Gusto mo ba gumawa ang Panginoon ng bago sa'yo ngayong araw na ito? Okay? Now, every day is a chance by God to refocus your dreams, to redirect your path. Just give Him an opportunity to do so. Hindi kikilos ang Panginoon sa buhay natin kung gusto natin ang masusunod namin. But if we learn how to say, Lord, I acknowledge You in my ways. Please direct my path. Lead me to the right person. Lead me to the right opportunity in life. Lead me to a right people. The right decisions. Give me wisdom to do it. And God will do something new today. Now, when was the last time that you can remember that God did something new to you? Habang nag-blessing report tayo, parang the same na ngayon. Next week the same? There must be something new. Amen? Because God can work in our ways new and every day of our life. Life like a clay pot can bring persecution. I'm sorry, hindi ko na-correct pala na. We can be persecuted. No, life like a clay pot can bring persecution, not persecuted. Can bring persecution. Kung kailan naging Christian ka, marami kang mga persecutor. Amen? Dati naman, nung hindi ka Kristyano, sila takot sa'yo. Ayaw kanilang pansinin, no? Para bang sila ay nag-aalinlangan sa'yo. But the time comes na naging Christian ka, naging mananampalataya. Kung
ikay usigin, basta-basta na lang. Kung ikay gutyain, basta-basta na lang. Tama ba? Naranasan natin to. Persecuted. But I tell you, sabi ni Jesus Christ, sabi dito, bold persecuted but not forsaken. Okay? Ika'y inuusig pero hindi ka iniiwan. Hindi ka bibitiwan ng Panginoon. Tingnan po natin ang katuruan ng ating Panginoon sa Beatitudes, chapter 5 of Matthew. Blessed are they which are persecuted. Are you persecuted? No, you are blessed. Amen? Oh, paano yan? Ako inuusig na blessed, paano yan? It's a paradox. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven. In verse 11, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Wow! Kung ikaw pala inuusig, kinukutya ng tao dahil sa gawain ng Panginoon, dahil sa pangalan niya, sabi ng Lord, blessed ka. Alam niyo ba kung ano yung salitang blessed? Ang salitang blessed po, pag atin pong inaral yan, ay kinaiinggitan. Aba, ikaw na magkaroon ng maraming persecutor, tapos ikakaingitan ka pa. Ang dami mong persecutor, no? Kakaingit ka na pa. Hindi ba? Pag maraming nagpe-persecute sa'yo, pag marami ang mga tao na umuusig sa'yo, definitely, ayaw natin. Di ba? Ayaw natin. Pero sabi ng Panginoon, kung ang pag-uusig at ang pag-persecute na yan ay para sa akin, dahil sa gawain ko, pinagpala ka. Dapat kang kainggitan ng iba. Kasi inusig ka dahil sa pangalan mo. So kung mayroong mga pag-uusig, persecution sa buhay natin, church, wag mo kayong manlupay-bay. Sasabihin mo, Brother Chris, mainggit ka sa akin. O ano, bakit naman pastor? Ang dami ko kasing persecutor. Mabahala ka sa buhay mo dami persecutor. Pero, di ba? Blessed means kinaiinggitan. If you try to find it out, dapat pala kainggitan, hindi dahil sa kasamaan o sa mala, kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kasi, sabi sa may, alam niyo kung titingnan niyo yung Beatitude sa Matthew chapter 5 na yan, hanggang verse 12. Yung iba sa amin, blessed are the poor in spirit, for theirs, they shall see, they inherit the kingdom. Blessed are the other and all these things. Isang verse lang po yun. Isang verse lang. Pero yung persecuted, 3 verse. Ilang beses inulit na ikay pinagpala pag marami kang mga pag-uusig dahil sa pangalan mo. Dahil sa pangalan ng Panginoon, hindi kayo nausig dahil sa pangalan mo o dahil sa ginawa mo. Ngunit dahil sa pangalan ng Panginoon. Nung inaral ko po yung word na revile, ayan po sa verse 11, Blessed are ye when men shall revile you. Ang ibig sabihin po niyan is, those people who use you. Those people who use you despite that napaka-buti mo, ganda ng hangarin mo, they despitefully use you. Maaaring minsan sabi mo, Kristyano ako, bakit parang ginamit na ako ng ano. Well, yung purpose mo tama. Pero yung purpose nila hindi tama. You are blessed. Tama naman yung purpose mo na tulungan siya. Tama yung purpose mo na bigyan siya ng sapat na kapangailangan, or you have this burden to be helped. But at the end of the day, you find out, parang akong ginamit mo na. Naranasan niyo po yun? Amen? Parang akong ginamit mo na. Now, church, I tell you, don't get discouraged. Don't get discouraged. Why? Be blessed. Because in the first place, tama yung hangarin mo. Amen? God will bless you. Pero dahil ginamit ka ng ibang tao, maaaring magkaroon ka ng bitterness, babawi ako sa isang araw. Yan ang hindi mo gagawin. Amen? Don't hold bitterness in your heart. God will not bless you. Amen? Okay? So if they despitefully use you, don't panic, don't get mad, don't get sad. Why? Jesus said, you're blessed. Because you do it for me, hindi naman sa kanila. Yun nga lang, they misuse it. Amen? Amen.
So like a clay pot can bring us persecution. Okay. Romans chapter 8 in verse 18. Amen? Okay. Kung mayroon bang pagtitiis ngayon, no, sa kasalukuyan, hindi po yan maihahambing sa araw na ihahayag sa atin ng Panginoon, yung luwalhati. See? So have some time to bear. Have some time to overcome persecutions in life. Number 3, I'm sorry. Life like a clay pot can bring us brushing down. Right? Alam niyo yung juice o yung kalamansi kapag pinipress mo, lumalabas lahat, no? Naranasan mo bang parang pigang-piga ka na? I mean, ang dami mo ng problema, ang dami ko ng pagsubok. Wala na, Lord, wala na. Lahat ng lakas ubos na. You're pressed down. Okay? Ito, ginaga natin sa kalamansi, di ba? Pag tiniga mo yung kalamansi, pipigain mo ng tulo. Tapos, kung kulang pa yung asim, ilalagay mo na lang yung buo. Napiga mo na, nilagay mo pa yung, anong tawag doon, yung talukap niya. Para pampalasa pa yun, di ba? Okay? So, okay. Lord, lahat na naranasan ko. Lord, I was persecuted. Lord, I was in trouble. I was perplexed. Lord, I was pressed down. Now, what can I do more? What can I bear more? O siya, ito, ibigay mo na lahat. Ito na lahat. Okay? Lahat more. I am willing. Verse 9. It says, Paul said, cast down, but not destroyed. Wow. Amen? Naranasan ni Paul, sabi niya, I was persecuted. I feel perplexed. I feel in doubt. I am in despair. I was cast down, but not destroyed. And in Solomon, 7 times do I fall. Though I fall 7 times, I will rise up. Amen? 7 times I fall, but I will rise up again. Cast down, but not destroyed. Paths are made to carry contents. Kung titinan po natin sa my verse 7, but we have this treasure in earthen vessels. Kung titinan po natin yan, sinasabi ni Paul, sa isang sisidlan na palayok na gawa sa luwad, kagaya natin, o yung buhay natin, mayroong treasure. Now, so what is this treasure in me? Sabi ni Paul, I tell you, you are pressed down, you are persecuted, you are perplexed, but there is something in you. Sabi ni Paul, there is treasure. Wow! Sabihin natin, wala na ako, lahat na wala na sa akin. Wala akong talent, wala akong resources. Now, what is this treasure in me? I am in no use. Lahat na hindi ko kinaya, lahat ng pagsubok, hindi ko nalampasan. Now, what is this treasure in me? 2 Corinthians chapter 4 in verse 6. For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ang treasure pala na sinasabi na ito ay yung light in our hearts. Who is this light? Who is this light? It is Jesus. Amen. Wow, a clay pot, pag titingnan natin, it's so fragile, it's inferior from all the things sa bahay natin, parang walang use. But after all, we found out na marami siyang gamit. Parang yung buhay natin nung wala pa tayo kay Kristo, walang kabuluhan, amen? Walang saysay. Do you have all these things? Sabi ni Jesus Christ, kahit lahat ng yaman sa mundo mapapasa iyo, kung wala kang kasiguruhan sa iyong kaluluwa, it's nothing.
Our life is like a clay pot. Okay? Before, it's no use. Okay? Isa lang siyang luwad, isa siyang putik. Ngunit inulma ng pattern. Idinaan sa apoy, nagkaroon ng kabuluhan na gagamit sa bahay. Ang buhay natin noon, walang saysay. Tayo naligtas, hinulman ng Lord, itinama yung mga mali sa buhay natin. At ginamit ng Panginoon. Amen? Nang hindi natin piling sabihin, walang gamit. Why? We have this treasure. And that is the life in us. And let us light that thing in our hearts. I mean, that person in our hearts, which is Jesus, right? Let us have it shine in our hearts. Amen? Yun pala yung use natin. Na yung Kristo na atin pong natanggap sa puso natin ay magdiwanag. Amen? Christianity is not just by book, not just through reading, not just by learning, but it's by doing. Let it shine. Let it shine. Amen? Let it shine. Napakalaki ng hamon sa atin ngayon sa mga affected sa baha. Okay? Sabi ko sa mga leaders natin, pupunta tayo doon, maaaring gusto natin magbahagi ng salita ng Panginoon. Well, that is our concern. Gusto natin magbigay ng gospel tracts, but that is our concern. But the question is, ano ang kanilang concern ngayon? Well, I believe, kung sisiraan nyo sila ng, may Bible ako, makinig ka sa amin. Dapat mong malaman to. The people will not take interest to listen to you if mayroon silang kumakalam na sikmura. Okay? And that their very need this time is not just in knowledge. The very need this time, their very need this time is their stomach. So para may pakilala natin ang Panginoon natin ay concern sa kanila, sikapin natin punan ang kanilang pangailangan physically. Amen? Wow, I tell you, 468 families. 468 families times 5. That will be more than 2,000 people na i-feed natin in 2 months time. Amen? So, Pastor, saan ka kukuha ng pampakain? Well, God will provide. Amen? And He already provide. Amen? Amen. Bakit? Kasi itong Kristo na nasa atin daw ay dapat naglulumiwanag. Amen po? Naglulumiwanag. So let it shine. Let it shine. Our motives is this. Hindi ko sinasabi na yung motive na natin, pakainin natin sila spiritual. Physical. But this is our motive. Right? For all things are for your sake, Lord. Right? And that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Lahat naman ng gagawin natin, babalik yung kalwalhatian sa Panginoon. Amen? Kung pupunta tayo doon at mag-share ng kanilang pangangailangan, ng kanilang physical needs, well, let's give back all the glory to God. Not to Living Water Baptist Church, not to Pastor Leon, not to you, to every family na magbibigay to God. Because of what we know, church, let us not give up. Right? Let us not give up. Therefore, we do not give up. Sabi po sa may verse 16. And also in verse 18 ng 2 Corinthians, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are not temporal, but the things which are not seen are what? Eternal. Let us focus on invisible things. Sabihin natin, magbibigay ka ng kanyang physical na pangailangan, temporal na yung pastor, di ba? Pero sa likod niyan, ano yung ating eternal things. Bakit? Gusto natin silang dalhin sa Panginoon. Gusto natin ipakilala sa kanila ang Diyos na nakilala natin at nagbago ng ating buhay. Amen? Now, some few words before we pray. Jeremiah chapter 18 in verse 1. Hindi lang pala si Paul ang gumamit ng ehemplo ng pattern.
Nung una pa si Jeremiah, ginamit na ito ng Panginoon sa kanya to learn. Sabi ng Lord, Jeremiah, I want you to go down. Punta ka doon sa may magpapalayok. Nung pumunta si Jeremiah sa magpapalayok, nakita niya mayroong isang bilog doon, mayroong isang wheel na umiikot, at yung magpapalayok, inuhulma niya ito, at may pagkakataon na sa kanyang kamay nasisira, o nagkakaroon ng pitak, nagkakaroon ng deformation. It was marred. But again, sabi niya, He made it again another vessel, as seemed good to the Father to make it. Sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, nung nakita ni Jeremiah, nakita mo nasisira, may napipitak, may hindi maganda yung hulma. Pero hindi niyo give up yung pattern. Again, hinuhulma niya uli, ginagawa niya, hanggang sa anong sabi niya, and it seemed good to the Father to make it. Ang ginagawa pala ng magpapalayo, hindi siya humihinto hanggang hindi siya gaganda sa paningin niya. Anong sabi ng Lord Jeremiah? Verse 6, O house of Israel, cannot I do with you as this father, says the Lord? Behold, as the clay in the father's hand, so are ye in the house of Israel. Sabi ng Panginoon Jeremiah, natuto ka na. Nakita mo, yung ginagawa ng father sa kamay niya, yung palayok, pag nasisira, anong ginagawa? Inaayos niya ito. Pag mayroong mga pitak, pagka mayroong mga deformation, inaayos niya ito. And then, dinidesign niya sa gusto niyang disenyo na maganda sa kanyang buhay. May mga pagkakataon na pressure tayo sa buhay. May trials tayo sa buhay. Amen? May mga uncertainties and doubts tayo sa buhay. Baka may inaayos ng Lord sa buhay natin. Amen? May isang inaayos. And then later on, gusto niya itong makita. Sabi niya, and as it seemed good to the Father to make it. Sabi ng Jeremiah, alam mo ba, na yung ginagawa ng Father o magpapalayot na yun din ang ginagawa ko sa inyo. Yun din, hinuhulma ko yung buhay niya. Iyon ay kung gusto nating sumunod sa Kanya. Ano gagawin ng Panginoon sa buhay natin na hindi ikabubuti natin? At hindi maganda sa paningin niya. Amen? Ito yung sabi niya eh. Kung ano yung nais niya at maganda sa paningin niya, yun yung gagawin. Amen? I hope today that fully you will trust the Lord as He holds your life. Amen? As He wants to control your life and do something in it. And that will be much beautiful that you can expect. Amen? Sabi niya kanina, I give you, sabi ng Panginoon, for I know the thoughts that I think towards you. Thought of peace, and not of evil. God has a plan